Okay po. Magandang oras sa ating lahat, sa mga nandito sa Trunkline, at magandang gabi rin sa mga nakikinig sa YouTube channel yan. Sana mag-enjoy kayo sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. I hope na hindi kayo magsawa. And then, magandang oras din sa mga nasa Messenger, ayon. Okay po. Tayo po ay dadako na sa ating gawain sa gabing ito. Yan, tinatawagan ko na po si Sister Mary Rose para sa pangbungad na awitin. Yan, magandang gabi. Okay po, maraming salamat, Sister Mary Rose, sa napakagandang inawit mo para sa ating Panginoon. Ayun, akin namang pong tinatawagan ang pangbungad na panalangin. Yan, wala pong iba kundi si Sister Mary Joy. Yan. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Marami po muli nagtutulipon para may sagawa ang Bible study. Sana po, Panginoon, ay kayo na po ang manguna sa amin. I-bless niyo po ang aming pong people ngayong gabi. At ang saganan ay i-deliver niya po ng maayos ang kanyang ituturo sa amin, at naway lahat po kami ay makipag-interact sa kanya pong ituturo ngayon. At sana po, Panginoon, ay lahat kami ay matuto and
ma-share din po namin ang mga nagtutulungan namin sa bawat araw na amin pong narinig mula po sa inyong banal na salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayun, bago po tayo dadako sa ating pinakahihintay, ayun, muli kong binabati ang mga nakikinig sa YouTube channel. Yan, magandang oras sa inyo at magandang oras din sa mga nasa Messenger. Ayun, ito na po ang pinakahihintay natin sa gabing ito. Akin na pong tinatawagan si Pastor Jerry. Ayun, magandang gabi po, Pastor. Mapagpalang gabi din sa inyong lahat, maging sa lahat ng nandito ngayon online. Good evening, no, sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo minsan pa sa Panginoon for this another time na ipinagkatiwala po niya sa atin upang mapag-aralan po ulit natin ang mayamang salita Diyos sa gabi pong ito. Na intindihan po ba yung boses ko? Malinaw po ba yung dating ko? Opo, Pas. Yeah, sige, praise God po. So, ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay all about storms teach us real faithfulness. So, storms teach us real faithfulness. So, sa Tagalog, ang bagyo daw, and of course, ito yung spiritual storms, no, na nararanasan po natin, ay nagtuturo ito ng tunay na katapatan ng ating pong Panginoon. So, our main text this evening is found in 1 Corinthians chapter 1 or chapter 10 verse 13. So, a very familiar verse ito sa atin pong lahat. Sabi niya, no temptation overtaking you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. So sa Tagalog, babasahin ko po sa inyo sa pamagitan po ito ng ating pong digital Bible. Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Sapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit na inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, praise God po sa kanya pong buhay at banal na salita sa gabi pong ito. So, let us pray. Father God, salamat po sa pagkakataon na makapag-aral po muli kami ng inyong pong mga salita sa mga oras po na ito. Ang panalangin nga po namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. At hayaan, Lord, ng Santong Espiritu ang patuloy na mangusap at magturo po sa amin ng mensahe na ito pong ipahayag sa amin sa gabi po na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat. Kapuso, pagsamba, pasalamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Kapag sinabi po nating faithfulness or katapatan, ano po ba yung unang pumapasok sa isip ninyo? Nandiyan ba si Brother Joseph? Faithfulness or katapatan, anong unang pumapasok sa isip po ninyo? Hello? Yan. So, anyone po na pwede pong magbigay ng kanilang idea about sa faithfulness o katapatan po ng ating Diyos. Anyone po?
Malayo ka, Brother Joseph. Malayo ka po. Yan, sige. Yun. So, siguro po, no, kapag sinabi po nating faithfulness, katapatan, iba-iba po siguro ang atin pong pagkaunawa o definition po ng salita pong ito. Sa nabasa ko pong pagkakahulugan po ng salitang faithfulness o di kaya kay katapatan, ang sabi niya, faithfulness is the concept of unfailingly remaining loyal to someone or something and putting that loyalty into consistent practice regardless of extenuating circumstances. So yan po yung definition ng salita pong faithfulness or katapatan. So nabanggit ko doon yung salita pong unfailing, no, unfailingly remaining loyal, no, nananatili pong tapat. Sabi pa nga niya doon, loyalty or ibig sabihin, sabi niya, consistent practice regardless, no, of extenuating circumstances. So ibig lamang pong sabihin, ang faithfulness po pala ay hindi po siya nasusukat sa isang banda na kung saan kapag lagi mong kasama ang isang tao ay masasabi mong tapat na yung tao na yun sa'yo. Hindi kaya hindi mo rin pwedeng ma-measure ang faithfulness kapag laging ibinibigay yung gusto mo o di kaya hindi ka nakakaranas ng mga bagyo sa buhay or ang ibig sabihin, ito yung mga unos, no, sa buhay natin. Kagaya na lamang po ito ng mga problema, mga burdens, no, difficulties. So hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nakakaranas ng ganong mga bagay sa buhay mo, ay hindi na faithful ang Diyos sa iyo. So dahil sa definition po natin, kapag sinabi kong faithfulness, hindi lamang siya tumutukoy doon sa tingin mo ay mabuting bagay na nangyayari, but even sa panahon po ng storm, may papakita pa rin po yung katapatan, no, ng Diyos para po sa atin. So atin pong pag-uusapan ngayong gabi is all about storms, no? Kung ano bang itinuturo nito, lalong higit sa lahat, sa katapatan na mayroon ang Diyos sa atin. So, sinasabi po na it is easy to quote the promises of God when life is good. Ibig sabihin, madali daw na sabihin, no, yung mga promises ni Lord, madali daw natin itong maaring i-share, no, sa ibang tao, kung ano yung mga pangako ng Panginoon, kung ang buhay natin ay walang problema. Kung ang buhay po natin ay wala pong difficulties, wala pong paghihirap, no? Madali po nating i-quote or i-share ang mga katapatan ng Diyos sa atin pong mga buhay. But, how about sa panahon po na tayo po ay nasa gitna ng storm? O ito yung unos. Kaya pa rin po kaya natin panghawakan? Kaya pa rin po kaya nating manatili sa pangako ng Diyos sa atin pong mga buhay? No? Sa Biblia, may dalawang bagay po na sinasabi ang Panginoon po sa atin na kung mayroon man tayo dapat na pagkatiwalaan, ay hindi po itong dalawang bagay na ito. Sa Psalm 118 verse 8, ang sabi niya, "It's better to trust in the Lord than put your confidence in man." So, sabi po ng Bible na mas maigi po na
magtiwala tayo sa Diyos kaysa magtiwala tayo o ilagay natin yung tiwala natin o yung confidence mo sa ibang tao. So, sa tingin niyo, bakit kaya sinasabi ito ng salita ng Diyos? Bakit kaya kung mayroon man tayong pagkakatiwalaan, hindi yung mga taong nasa paligid natin, kundi ang Diyos? Sa tingin niyo, bakit po kaya? Si Ate Ann, nandyan ba si Ann? Hello? Or anyone po, pwede pong sumagot. Sa tingin niyo, bakit kaya sinasabi ng Bible na mas magtiwala tayo sa Diyos kaysa ilagay natin yung atin pong confidence o tiwala sa ibang tao? Yan po. Yes. Hindi po, po kasi, yung mga sikat po kasi ng Diyos, nakapalood ng kanyang mga salita. Saka, hindi naman po kasi magagawa ng tao kung ano yung karunungan ng Diyos. Kaya talagang dapat na magtiwala lang po talaga tayo sa Kanya. Yan. Amen. Salamat po. Sinto sa Ate Ann, no? Opo. Yan. So, sige po. Salamat. Anyone, meron pa po ba na pwede pong magbahagi din? Bakit kaya sinasabi ng Bible na mas dapat natin pagkatiwalaan ng Diyos kaysa ilagay yung atin pong tiwala sa ibang tao? Ano ba yung pagkakaiba nito? Ano bang pagkakaiba ng tao sa Diyos kapag pinag-uusapan po ay ang pagtitiwala? Hello po, Pastor. Yes po. Sino to? Si? Christian po. Yes, Kuya Christian, Brother Christian. Para sa iyo, bakit kaya? Ganito po kasi ang Pastor. Mas mainam po talagang sa Diyos po ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Mangilan, siguro, Pastor, mangilan lang halimbawa sa katiwala, halimbawa sa kaibigan, siguro yung mga easy lang na halimbawa may problema kang, yung pwedeng solusyonan ng tao. Okay. Pero kapag Pastor, kasi sa kagipitan na lang ng halimbawa hirap or may sakit, talagang hindi na po napapagkatiwala sa tao yun. So, kasi talagang sa Diyos lang po talaga, Pastor, wala pong imposible. Talagang nakakamangha po lahat ng ginagawa niya. Lalo na po sa buhay natin ngayon, kung sa Diyos natin po pinagkakaloob ang kalusugan natin, kaya ngayon, wala tayong magiging sakit. Kumbaga hindi po tayo tinatamaan ng matinding virus na kumakalat ngayon. Yung gano'n po, Pastor. Yan. Salamat, Brother Christian. Tama. Di ba? Sabi nga ni Christian kanina. Maraming salamat po, Pastor. Yan. Yan. Sabi mo nga kanina, no? Na ang tao kapag sa panahon na ng kagipitan, doon mo makikilala kung talagang tapat sa sa'yo o hindi, di ba? Kaya sabi natin kanina na hindi natin po pwedeng masukat ang isang tao sa kanyang katapatan kung ang basis ng atin pong pagkaunawa dito ay yung lagi ka ba niya kasama. Of course, may mga tao na kasama ka or gusto kang kasama kapag may something kang naibibigay sa kanila or di kaya nakukuha sa'yo. Pero pag sa panahon na ng kagipitan, problema, diba, madalas ang tao ay nawawala bigla, no? So, isa pang dahilan, mga kapatid sa Panginoon, is that ang tao po kasi ay minsan, no? Hindi naman lahat, but minsan po kasi sa una lang tayo magaling, no? At pagdating ng mahirap na sitwasyon sa buhay natin, marami po sa atin ang nangiiwan. No? Na nararanasan po ba ninyo yan? Nakasama mo siya kapag walang problema, kapag
maayos na lahat, pero kapag nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan, hindi kaya ng problema, ay bigla na lang siya nawawala or iniiwan tayo sa ere, no? Kaya nga sinasabi ko na ang tiwala daw po ay hindi dapat yan basta-basta ibinibigay sa ibang tao. Kasi once na ang tiwala po ay naibigay natin, at kapag tayo po ay nagkaroon ng problema, napakahirap na pong bawiin ang nasira pong tiwala. No? So, kaya sa lahat na nandito po ngayon, hindi naman masama na magtiwala sa ibang tao. Subalit, kailangan pag-aralan po muna natin o di kaya alamin po muna natin kung talaga bang nararapat ang isang taong pagkatiwalaan. Hindi po ba? So, yan po yung mga nangyayari ngayon. Kung papansinin po natin, lalo na sa mga online na transactions, yung mga networking, di ba? Naririnig po siguro ninyo. Isa sa mga dahilan kasi madali pong tayo magtiwala. No? Kaya marami din naman ang nananamantala, no, sa tiwalang na ibigay sa kanila. Dahil doon, marami po ang naloko, no? Marami po ang mga hindi nagkaintindihan, nagkaunawaan, nagkasira yung relationship nila sa bawat isa. At kapag nawala yung tiwala, napakahirap na muling maibalik po ito. Kaya magtiwala tayo sa ibang tao, pero huwag natin ilagay o ibigay yung ating 100% na tiwala. Kasi ang tao nagbabago. Depende sa sitwasyon. But ang Diyos, kailanman, hindi po siya nagbabago. Amen. Kaya nga, ang sabi po niya sa aklat ng Malakay, chapter 3, verse 6, sabi niya, I, the Lord, do not change. No? Ako ang Diyos na hindi nagbabago. So kung gaano sa katapat sa kanya pong mga pangako, o kung ano yung sinabi niya sa kanyang salita, hindi lamang niya ito tutuparin sa panahon na ikaw po ay walang problema, kundi maging sa panahon po na tayo po ay nasa gitna ng storms ng buhay, sa gitna ng bagyo na nararanasan natin sa buhay, ay maaari po nating pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. No? So, He is the same yesterday and forever. No? Hebrews chapter 13 verse 8. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, isang maigi pong desisyon ang pagkatiwalaan ang Diyos ng higit sa lahat. No? Even nga, yung mga hindi lamang no yung mga tao sa paligid natin, kundi maging yung mga doktor, di ba? Minsan yes, kaya nilang manggamot, no? Nakakagaling sila, pero may mga bagay na limitado pa rin sila na kung saan nagkakaroon din sila ng pagkakamali, no? So wala na pong ibang dapat pagkatiwalaan natin, especially ng atin pong mga buhay, kundi ang Panginoon po lamang. So sa gitna, mga kapatid, ng mga unos na nangyayari sa buhay po natin, huwag nating kakaligtaan na ang Diyos po ay tapat. Huwag nating isipin na ang Panginoon ay iniiwan tayo. Hindi natin dapat isipin na ang Diyos ay magaling lang, no, kapag walang problema, kundi maging po sa gitna ng mga pagsubok ay maaasahan natin ang salita ng ating pong Panginoon. So, it's better to trust in the Lord than put your confidence in man. So, pangalawa, sabi doon sa Proverbs chapter 3 verse 6 or 5, nang sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, maliban po sa ibang tao, na hindi rin po dapat natin ilagay no, yung atin pong 100% na tiwala sapagkat maari pong magbago ang tao na yun, madidisappoint lamang po tayo, madidiscourage, o di kaya mapofrustrate, no? So marami pong bagay. So ang sabi pa doon, na trust in the Lord with all your heart, and sabi niya doon, lean not. No, sa Tagalog ba, anong ibig sabihin po na nun? Lean not on your own understanding. So magtiwala daw tayo sa Panginoong Diyos ng buong puso at
huwag sa ating mga sariling karunungan. So, sometimes, mga kapatid sa Panginoon, umaasa tayo sa ating pong galing. Inaasahan natin yung mga nalalaman po natin, even yung experience natin sa buhay. No? But, sabi ng Panginoon, huwag din daw tayong umasa, no, sa ating pong mga sariling karunungan. Bakit? Kung kanina, sinasabi ng salita ng Diyos na mas maiging magtiwala sa Kanya kaysa magtiwala sa ibang tao, dito naman, ano po yung ibig sabihin kaya po nito? Na magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at wag nating asahan, no? At o linat, kumbaga wag natin ilagay din yung ating tiwala sa atin pong mga sariling karunungan. Bakit kaya? Sa tingin niyo naman, sabi rin ng Bible na mismo tayo, no, sa ating sariling karunungan ay huwag din na dapat natin ilagay yung tiwala po dito. Sa tingin niyo bakit din po kaya? Sister Gemma ba nandito? Hello po, Pastor. Yes, Ate Gemma. Sa tingin mo bakit kaya? Sa tingin ko kasi tayo tao lamang. Okay. At kung ilalagay natin ang understanding natin kay Lord, hindi tayo magkakamali. While sa atin kasi pwedeng magkamali yan eh. Mm-hmm. Yan, tama po, no? Salamat, Sister Gemma. Tama yun, ang tao po ay maaaring magkamali, no? Kahit na sabihin natin matalino siya, naranasan na niya yung iba't ibang uri ng buhay, no? Malawak na yung kanyang experience. But, tandaan po natin na ang isang katotohanan bilang isang tao, may limitation po pa rin tayo. Limitado pa rin po yung nalalaman natin, especially, hindi natin alam kung ano po yung po pwedeng mangyari sa atin pong buhay, di ba? Kaya nga sinasabi po ng Panginoon o sinasabi po na we don't know our future. Hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Kasi limitado lang yung nalalaman natin. Limitado lang yung kakayahan natin. But God holds our future. Hawak niya yung ating pong future. And He knows what's best for us. So alam ng Diyos kung ano mas makakabuti para po sa atin. So kaya kung ilalagay natin yung ating tiwala sa Kanya, ay tiyak sabi nga ni Gemma kanina, ay hindi tayo mapapahamak or magkakamaliman. Kaya nga doon sa verse 6, no, Proverbs chapter 3 verse 6, sabi niya, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, sa lahat ng bagay, sabi ng salita ng Panginoon, ay magpasakop tayo sa Kanya at sabi na, He will make your path straight. So, hindi tayo hindi ka mapapahamak, kundi magiging maayos yung takbo, no, ng buhay mo. So, sapagkat ang Diyos siya po ang nagbibigay ng guidance sa atin upang hindi tayo maligaw. Siya ang nagbibigay ng wisdom sa atin upang malaman natin kung ano ba yung tama at hindi tama na dapat natin gawin upang hindi po tayo magkamali. No? Minsan kasi, di ba, sa tao, kapag umasa ka sa sarili mo, especially sa mga nalalaman mo, madalas na nangyayari po, tayo ay nagkakamali. No? Kasi nasusunod natin minsan yung ating emotions. No? At kapag sinunod mo yung emotions mo, ang madalas po na nangyayari, naging one-sided yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay. So, kaya ang Diyos, no, alam niya kung ano dapat yung buhay na sa pamuhay natin. Alam ng Diyos kung hindi dapat natin gawin isang bagay na ito. Kasi He knows what's best for us. No, alam niya kung anong mas makakabuti sa atin. So kung siya nakakaalam ng buhay natin at nakakaalam kung ano yung makakabuti sa atin, kanya dapat tayo magtiwala? Di ba sa Panginoon? So kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sometimes ginagamit ng Panginoong Diyos ang iba't ibang storms ng buhay natin. Especially sa panahon po na talagang wala na tayong tatakbuhan, no? At ginagamit ito ng Panginoon sa atin upang magtiwala tayo sa Kanya. Upang ipakita sa atin na, anak, kailangan mo magtiwala sa akin. Kailangan mo ng wisdom ko. Kailangan mo ng guidance ko. Dahil kapag umasa ka sa ibang tao,
madidisappoint ka lang. Kapag umasa ka, nilagay mo yung tiwala mo sa sarili mo, may madidiscourage ka lang. No, kapag dumating yung mga pagsubok, madidiscourage ka. Pero kapag nagtiwala ka sa akin ng buong puso, sabi diyan sa verse natin, He will make our path straight. No? So, ganyan po ang pangako ng Panginoon po sa atin. Isang illustration na minsan daw mayroon pong mag-ama na tumawid sa isang pampang. At siyempre, dahil sa takot ng kanyang anak na mahulog, sinabi ng kanyang anak sa kanyang ama na, Dad, pwede bang ahawak po ako sa inyo para hindi ako mahulog? Tiningnan siya ng kanyang dad at sinabi, hindi po pwede. Ako ang hahawak sa iyo, sabi ng kanyang dad. So, tinanong ng bata, ano po ba ang pagkakaiba, Dad, na kung ikaw ang hahawak sa akin at ako ang hahawak sa inyo? Kayo, sa tingin niyo, anong pagkakaiba nun? Kung ang tatay ang hahawak sa kanyang anak, kaysa doon sa anak ang hahawak sa kanyang tatay. Sa tingin niyo, mga kapatid sa Panginoon, ano kayang pagkakaiba nun? Ang anak pwedeng bumitaw sa tatay. Pero ang tatay, dahil sa pagmamahal niya sa anak, hindi niya mabibitawan yung kanyang anak. Amen. No? May possibility na pwede pong bumitaw yung anak kapag sa'yo nadulas, di ba? Pero, ang tatay, kapag nadulas ang kanyang anak doon, hindi niya yung bibitawan. No? Kaya sabi ng kapatid natin na mahal niya yung kanyang anak. So, ganun din po ang Panginoon. Kaya ang gustong-gusto niya na magtiwala tayo sa Kanya. Na ilagay natin yung tiwala natin sa Kanya. Kasi kapag tayo nagtiwala sa ibang tao sa ating sarili, kapag tayo po ay nadulas, kapag tayo po ay napahamak, o kapag tayo po ay dumating na sitwasyon na nahihirapan na tayo, maaari po tayong bumitaw sa Kanya. So, maaari po tayong manlamig, no, sa ating relasyon sa Panginoon. But, kapag ang Diyos ang umawak po sa atin, no, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan Kanya ng wisdom, bibigyan Kanya ng mga taong magbibigay ng guidance sa'yo upang hindi ka mapahamak. Palalakasin tayo ng Panginoon para anuman yung pagsubok or anumang hamon ng buhay, anumang storms na darating sa buhay, ay maipapakita niya yung kanyang katapatan po sa atin. So, ulitin ko, ang sabi po sa kanyang pangako, Hebrews chapter 13, verse 5, I will not leave you nor forsake you. So, yan ang pangako na pwede natin panghawakan, no, mula sa salita ng Panginoon. Hindi na tayo pababayaan ni iiwanan man. So, mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw man ay nakakaranas ng storms sa iyong buhay, sa mga panahon po na ito, ang salita ng Diyos ay tapat at maaari po natin panghawakan ito. Magtiwala lamang tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon o anumang sitwasyon na mayroon po tayo sa ating po mga buhay. So, sinasabi pa na we can see God's faithfulness in ways we never see on sunny days. So, makikita rin po natin kung gaano katapat ang Diyos po sa atin sa panahon, no, na kung saan hindi natin ito nakikita kapag wala tayong problema. Di ba, minsan, sunny days, ibig sabihin, ito yung panahon na walang ulan, walang bagyo. Di ba? O kapag sa spiritual aspect naman po ng buhay natin, ito yung panahon na wala tayong problema, no? Walang mga pagsubok na dumarating sa atin. So, pansinin ninyo yung sitwasyon na kapag sunny days, mainit, no? Di kaya walang ulan or bagyo. Di ba, gusto natin, kahit saan natin gustong pumunta, nakakapunta tayo, di ba? Sa mall, no, sa mga provinces, nakakapagtrabaho tayo. Ano pa nagagawa natin kapag walang ulan? At dahil sa sobrang kabisihan po natin, ay wala na tayong time minsan sa Panginoon, di ba?
Kapag busy-busy ka sa pag-aaral, no? Wala kang time sa Panginoon kasi nag-aaral ka. Kapag nagtatrabaho ka, wala ka lang minsan time sa Panginoon. Kahit Sunday, nagtatrabaho tayo, wala na talagang time. Pag uwi sa bahay, pagod ka na, wala ka ng time na manalangin, magbasa ng kanyang salita. Ano pa? Kapag sobrang busy natin, hindi na natin nakakausap ang Panginoon. But, kapag tag-ulan, nagagawa pa ba natin yung mga bagay na ito? Nakakalabas pa ba tayo? Especially kapag storm na yan. Sabihin talagang bagyo yan. No? Mala signal number 3 o number 4 yan. So, ang sa bahay lang tayo. So, kapag sa bahay ka lang, siyempre, wala kang nakikita dahil madilim at sa bahay ka lang. So, mayroon kang time na pwedeng manalangin, pwedeng magbasa ng kanyang salita. So, when it comes to spiritual aspect naman, mga kapatid sa Panginoon, kapag wala po tayong problema, kapag wala po tayong mga pagsubok na nararanasan, madalas po, iba na hindi tayo nakakadulog sa Panginoon. Kasi minsan, dumudulog lang tayo kapag may problema tayo eh. Pero kapag wala, hindi tayo nananalangin. Sometimes nga, hindi tayo nakakapagpasalamat pa. No? Pag-gising mo sa umaga, wala na. Hindi mo man lang nasabi, Lord, thank you sa panibagong buhay. Pero kapag may pagsubok kang nararanasan sa buhay, di ba parang minuminuto ata, nakakapagsabi ko, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Di ba ganun? Nakakapanalangin ka kahit na saang sulok ka ng bahay, no? Especially sa panahon po natin ngayon, di ba, nung wala pa yung pandemic, napaka-busy natin, wala na tayong time sa Panginoon. Pero, nagkaroon ng pandemic na ito. Nagsisilabasan po, no? Napakaraming mga nakikreate na mga devotional online, no? Yung mga grupo na talagang, in other words, dito, sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, minsan dito po, lumalabas yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Kasi wala ka nang aasahan eh, di ba? Wala ka nang ibang aasahan kundi ang Panginoon. At ito yung time na gustong-gusto ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga minsan, mga kapatid sa Panginoon, huwag tayong magtampo, huwag tayong magreklamo, huwag tayong maging rebelde kapag tayo nakakaranas ng storm sa buhay natin. Dahil madalas, ito yung ginagamit ng Panginoon sapagkat ito yung time na mayroon tayong panahon sa Kanya. Ito yung time na maipaparamdam niya sa iyo yung Kanyang pag-ibig. Kasi kapag wala kang time, gusto man ng Panginoon na iparamdam sa iyo yung pag-ibig niya, hindi po pwede kasi wala kang time eh. Yeah? Ito yung time na pwede ka niya makausap. Kasi kung wala kang problema, wala kang panahon sa Kanya, paano niya masasabi sa'yo kung ano ba yung gusto niya o kalooban niya, di ba? Kasi hindi ka naman nananalang, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. O di kaya, papaano niya maipapakita yung katapatan niya sa buhay mo kung wala ka namang problema. So minsan, sa panahon po na tayo mahina at nangangailangan, doon ipinapakita ng Diyos kung sino siya. Doon ipinapaunawa ng Panginoon sa atin kung ano ba yung kalooban niya, kung ano ba yung kaya gawin sa atin. So, mas nakikilala natin siya dahil nakakalapit tayo sa Kanya. May panahon tayo sa Kanya. No? So, kaya nga tayo po ay magpasalamat at sometimes dapat po talaga na maging positibo yung ating pong tugon sa mga pagsubok na nararanasan sa buhay natin. Dahil ito po ay ginagamit ng Diyos para din po ito sa atin. No? Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, madalas po na nangyayari sa buhay natin na may ipinapakita ang Diyos, na ipinaparamdam ng Diyos ang katapatan niya, yung pag-ibig niya, sa panahon po na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Di ba, madalas kong sinasabi po dito na ang Diyos ay gaya po ng isang doktor, no? Na ang doktor ay nagagawa niyang manggamot kapag may sakit, kapag may taong may sakit, pero walang trabaho ang doktor, hindi siya makakapaggamot
kung wala namang taong may sakit na lalapit at magpapakonsulta sa kanya, di ba? Gaya rin ng mga teacher. Paano makakapagturo ang isang teacher? Paano niya ma-share ang kanyang knowledge, mga nalalaman niya, kung wala siyang estudyante na magpapaturo sa kanya? Di ba? So, ganun din ang Panginoon. Paano niya maipapakita sa atin yung kanyang pagiging Diyos? Paano niya maiparamdam sa atin kung sino siya at kung ano yung kaya niyang gawin kung wala naman tayo, kung wala tayong panahon sa Kanya. So, kaya nga, maging positibo po tayo sa mga bagay o sitwasyon na dumarating po sa atin po mga buhay. So, Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. No? So, lahat po ng bagay ay nangyayari para sa kabutihan po natin. At ano yung kabutihan na yon? Na mas lalo pong tumatag yung pananampalataya natin sa Kanya, mas lalo po natin sa makilala at maranasan kung gaano siya kabuti at tapat sa ating pong mga buhay. Nasabi pa rin po niya, it is in the storm we so often see God do things we couldn't even ask or imagine. So, maging din daw po sa panahon ng storm ng buhay natin, dito madalas na ipinapakita ng Diyos yung mga bagay o ginagawa ng Diyos yung mga bagay na minsan hindi po natin ito kataakalain o hindi natin ito hinihiling sa Kanya. Diba, minsan tayo kapag nananalangin po tayo, no? At kapag hindi tinutunog ng Panginoon, di ba, minsan nagre-rebelde tayo. Diba, minsan nawawala rin yung tiwala mo sa Diyos, lalo na pag gusto mo yung isang bagay o isang tao, hindi yung ibinigay sa'yo, di parang magtatampo ka, no? Parang sasama yung loob mo. Pero mga kapatid sa Panginoon, I believe na kung may marami pong mga bagay na ipinanalangin natin sa Diyos na hindi tinugon ng Diyos, marami pong mga bagay din naman na hindi natin ipinanalangin sa Diyos, hindi natin hiningi sa Diyos, pero ibinigay niya sa atin. No, na masasabi mo lang na lang sa sarili mo, Lord, thank you, Lord. No, salamat, Panginoon. Hindi ko ito hiningi pero ibinigay mo. Di ba? So, nakakapagpasalamat po ba tayo sa panahon po na yun? Or nagreklamo po tayo sa mga loob natin kapag hindi binibigay ng Diyos ng mga panalangin natin. Gaya nga po ng sabi ko kanina, of God's best for us. Yan. Alam ng Diyos kung ano po yung mas nakakabuti po para sa atin. So, lagi po natin dapat sa atin. Excuse po. So, medyo maumong Excuse kaya. me po. Sino po naka-unmute? Yan. Ayan, okay na po. Okay. Kaya, no? Balik po tayo, di ba? So, kaya kapag may mga ipinapanalangin tayo sa Diyos at kapag hindi po ito tinugon ng Panginoon, ibig sabihin, hindi yan yung gusto ng Panginoon. May iba siyang plano sa atin. May dahilan siya kung bakit hindi niya ito ibinibigay sa atin. So, hindi natin kinakailangan na magtampo. Sometimes kasi nakakaramdam tayo ng parang abandonment, di ba? Ayan po, excuse me po. Sa may headset po. Maingay po. Yan, okay na po. Nakakaramdam po tayo sometimes ng abandonment o kumbaga parang iniisip natin, binabaliwala tayo. So, sometimes, Lord, bakit gano'n naman? Matagal kong ipinapanalangin sa iyo, hinihingi sa iyo itong bagay na ito. Pero bakit gano'n? Parang hindi mo ako naririnig. Di ba nakakaramdam tayo minsan ng gano'n? No, pero tandaan po natin na kapag hindi tinugon ng Diyos ang ating pong mga kahilingan o hinihiling sa Kanya, may ibang dahilan ang Diyos. At ang lahat ng dahilan ng Diyos, ang lahat po ng yun, ay para sa ating ikapabuti. Meron pong isang tao na tumawid sa isang hanging bridge. Napamilya po kayo sa hanging bridge. Ito po yung uri ng bridge na hindi siya sementado, kundi gawa po siya ng lubid lang. No? So tumawid siya, at nung siya po ay sa gitna na ng hanging bridge na yun,
ay bigla pong umihip ang malakas na hangin. So kaya yung hanging bridge po ay nag-swing, no? At takot na takot ang tao na ito na mahulog. But nagkaroon siya ng pag-asa nung makita niya doon sa harap na nakatayo ang Panginoon. No, kaya tinawag niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, lumapit po kayo sa akin at tulungan niyo po ako. Mahuhulog po ako dito at takot na takot ako. Pero hindi nagsalita ang Panginoon at hindi rin siya nilapitan. Sumigaw siya ng malakas. At ganun din. No? At hindi rin siya pinansin ng Panginoon. So, nung nakatawid ng taong ito, ay kinwestiyon niya ang Panginoon. At sinabi niya, akala ko ba Panginoon kayo? Akala ko ba nalalaman mo kung ano yung pangailangan ko? Bakit nung tinatawag kita, hindi mo ako nilalapitan? Parang baliwala lang sa'yo na ako ay mapahamak. But sumagot ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, anak, mahal kita. Yung panahon na tinatawag mo ako at pinapalapit mo ako, hindi ako tumugon sa sinabi mo sapagkat kapag lumapit ako sa iyo, ay tiyak na mabibitawan ko ang lubid na hawak-hawak ko. At kapag nabitawan ko ito, babagsak ang hanging bridge at ikaw ay mapapahamak. So ang dahilan po pala kung bakit hindi siya umaalis ang Panginoon dahil hawak-hawak niya ang tali ng hanging bridge. At kapag ginawa niya kung ano yung sinabi ng tao na yun, mabibitawan niya yung tali na yun at mas lalong mapapahamak yung tao na yun. So, sometimes ganun tayo mga kapatid. So, kaya nga, huwag tayong magreklamo kapag hindi natutugon yung ating mga panalangin sapagkat may ibang dahilan ang Diyos. At ang dahilan niya, lagi po nating tatandaan, yan po ay para sa ating sariling kabutihan. No? God knows what's best for us. At alam niya kung paano po tayo tutulungan, kung paano po niya ibibigay on His right time, no? Yung mga bagay na hinihiling po natin sa buhay. And lastly, all the ways of the Lord are loving and faithful, especially for those who keep the demands of His covenant. Tandaan po natin lagi po ito, that all the ways of the Lord are faithful and loving. So, hindi po nababawasan yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi po nababawasan ang katapatan ng Diyos sa tao kung siya man ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Mananatili pong tapat ang Diyos, mananatili pong mapagmahal ang Diyos, kahit na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok or storm sa ating pong mga buhay. So, sapagkat ang Diyos, kahit na anong sitwasyon ng buhay, siya po ay tapat. May mga sitwasyon na inaalaw niya na mangyari sapagkat yun ay makakatulong sa atin. Di ba, minsan may mga pagkakataon po na tayo, dinidisiplina tayo ng mga magulang natin. Di ba? Minsan bilang anak, tayo nagtatampo. Di ba? Nasasaktan tayo kapag pinapalo tayo, especially ng bata pa tayo. Sumasama yung loob natin, nagagalit tayo sa kanila. Kapag pinapalo tayo, dinidisiplina tayo. Pero, hindi natin naiintindihan na ginagawa ng mga magulang yun sa atin dahil gusto lamang nila tayo na matuto. No, nais lamang nila na hindi tayo mapahamak pagdating ng panahon. Na makita natin yung pagkakamaling ginawa natin. So yan yung dahilan kung bakit dinidisiplina ng magulang sa anak. Kaya nga, hindi natin yun naiintindihan. At naiintindihan lamang natin yun nung tayo naging magulang na. No? So kaya kung noong mga panahon na hindi pa natin naiintindihan yung mga bagay-bagay kung bakit ginagawa ito, bakit may isang magulang sa atin, tandaan po natin na pagdating ng panahon at kapag
tayo naman ang naging magulang at may mga magkakaroon din tayo ng mga anak. Ganon din ang gagawin natin sa atin pong mga anak. Kasi walang mabuting magulang na gusto mapahamak yung kanyang anak. Kaya kahit na paluin or kahit na ayaw nilang paluin yung kanyang anak, ba't kailangan paluin? Sapagkat nais nila na matuto yung kanilang mga anak. So, ganun din ang Panginoon. Na may mga pagkakataon din na dinidisiplita tayo ng ating Panginoon. But hindi ibig sabihin na hindi na mapagmahal ang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi na tapat ang Diyos sa atin kapag nangyayari yung mga pagsubok na ito sa buhay natin. Sapagkat sabi ko nga kanina, hindi po nababawasan ang katapatan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na storms o pagsubok sa atin pong mga buhay. Nandoon pa rin ang katapatan ng Panginoon. Di ba ang pangako naman ng Panginoon? Ang pangako ng Diyos, hindi naman niya sinabi na hindi ka makakaroon ng pagsubok. Kaya nga sabi doon sa aklat na Isaiah, na dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. No? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Kaya minsan inaalaw niya yung mga bagay na yun, but it doesn't mean na pababayaan ka niya. No? But may gusto pong itama ang Diyos sa ating buhay. May gusto siyang i-correct sa ating pong mga buhay. Mayroon pong isang magulang na napaka-strict sa kanyang anak. No? Sa loob ng bahay, mayroong curfew. No? Ang sabi ng magulang, ng father, na doon sa kanyang anak, makapag siya ay lumabas, kinakailangan alas 6 ng gabi, dapat bumalik na siya sa bahay. Dapat sa loob na siya ng bahay. Pero, kapag alas 6 na, wala pa siya sa bahay, hindi na siya pagbubuksan ng kanyang tatay. So, lumipas ang ilang araw, nakaligtaan ng kanyang anak na yung curfew na yon at nakauwi siya, lampas na ng alas 6. So, pagdating niya sa kanilang bahay, nakasarado na. So, wala siyang choice kundi kahit na kumatok na siya, ay tiyak na hindi siya pagbubuksan ng kanyang tatay. So, nag-decide siya na matulog na lang sa labas. So, nung madaling araw, nung siya ay nagising, nagulat siya. Dahil mayroon siyang unan, no? At nakakulambo pa siya. At nakita na yung kanyang tatay na nasa labas ng bahay, nakaupo, at binabantayan siya. So ano pong ipinapakita niyan mga kapatid sa Panginoon? Gaano man ka-strict yung tatay na yon, but hindi ibig sabihin na hindi na niya mahal yung kanyang anak. Kaya kahit na sinuway siya ng kanyang anak, ipinakita pa rin niya yung katapatan, yung pag-ibig niya sa pamagitan ng pagbantay sa kanya, paglagay ng kulambo para hindi siya malamukan, at paglagay ng una na yon. So, ganun din ang Panginoon. So, hindi ibig sabihin that sometimes nilidisiplina tayo ng Diyos at totally na hindi na niya tayo mahal. Gumagawa pa rin siya ng mga kaparaanan upang ipadama sa atin na mahal niya tayo. Ibinibigay niya ang mga tao sa paligid natin para tulungan tayo. So, kagaya po ng sitwasyon na mayroon tayo ngayon, bagamat tayo po ay mahigit 1 taon na pandemic, but ang Diyos hindi po nagpapabaya, especially sa mga pangailangan po natin. Nandoon yung provision niya sa pagkain sa bawat araw, no? May nabalitaan na po ba tayo na namatay dahil sa gutom? Dahil sa pandemic po na ito? Di ba wala? Maraming pong walang trabaho, no? Pero walang namatay dahil sa gutom. Dahil nandun yung provision ng Panginoon. Lalo na sa mga anak niya, no, na nagtitiwala sa Kanya. So, mga kapatid sa Panginoon, ito yung mga bagay that sometimes nami-miss out po natin na makita sa buhay po natin. Puro tayo reklamo, Lord,
bakit ganito ang tagal-tagal na? Pero, nagutom ka ba? May pagkakataon ba na hindi ka nakakain sa isang araw? Noon nandyan yung Panginoon. Diba? Nagpo-provide ng mga bagay po na ito. Kaya yung kwento po ng mga Israelites sa mga panahon po na sila ay pinalaya, no, sa Egypt at naglalakad sila sa ilang, no? Puro sila reklamo, pero hindi man lang nila na-realize na lahat ng bagay ay ipinoprovide ng Panginoon. No, kapag gabi, naglalagay ang Diyos ng apoy para maging ilaw nila. No, sa umaga naman naglalagay naman ang Panginoon na para hindi sila magutom o di kaya hindi sila mainitan. No, pero hindi nila nakita yung mga bagay na yun, kundi ang mas nakita nila yung paghihirap na mayroon sa kanila. Mga kapatid sa Panginoon, kung titingnan po natin, yes, marami pong mga sa tingin natin negative effect ang sitwasyon na mayroon po tayo. But kung lalaliman po natin yung pagtingin sa sitwasyon, napakarami pong positibong bagay at yun yung gustong makita sa atin ng Panginoon. No? Sa panahon po na tayo po ay nasa gitna ng ganitong sitwasyon. Nawa, makita po natin yung katapatan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok o hamon po sa atin pong mga buhay. So nawa, sa gabing ito, mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay pinagpala at nawa gamitin, no, ng Diyos ang atin pong pag-aaral ngayon upang magbigay po ng kalakasan sa atin, makita natin how faithful our God is, kung bakit kailangan pa rin pong panghawakan natin ang kanyang mga salita sapagkat sinasabi po niya sa aklat ng Hebrews chapter 13 verse 5, I will not leave you nor forsake you. I, the Lord, do not change. Kung siya ay tapat ng mga panahon po ng mga Israelites, kung siya ay naging tapat ng panahon po ng unang mga Christians, tandaan po natin na mananatili pa rin siyang tapat maging sa panahon po natin ngayon at maging sa panahon pa sa hinaharap. Dahil ang sabi ng Panginoon, in Hebrews chapter 13, verse 8, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Let us pray. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat muli po tinuruan niyo po kami, ipinaunawa niyo po sa aming Panginoon that even though, Lord, kami po ay naharap sa iba't ibang storm ng buhay, ay nandun pa rin po yung katapatan mo, yung pag-ibig niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, ng mga promises po ninyo na sinabi po ninyo sa Biblia, nawa panghawakan po namin ito, especially sa panahon po na kami po ay nabibigatan at nakakaranas ng mga pagsubok sapagkat sabi nga po ninyo, it's better to trust in you than put our confidence in man. And also, sinasabi po ninyo that kailangan po magtiwala kami sa inyo with all our heart and lay not on our own understanding. Maraming salamat sa paalala niyo po sa amin ngayong gabi pong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy na mangusap po kayo sa amin sa bawat araw, Panginoon. Purihin ka nga po, sambahin ka sa gabing ito. Kaya lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun, maraming salamat, Pastor Roderick, sa napakagandang ibinahagi mo sa gabi ito at sana marami ang na-bless sa gabi ito. Ayan, bago po tayo dadako sa ating closing song, ayan, maraming salamat sa mga nakikinig sa ating YouTube channel. At yan, paki-like na po, share, and paki-subscribe na rin po. And then, maraming salamat din sa mga nakikinig sa Messenger. Yan,
Ayan na po, akin na pong tinatawagan si Sister Baby Joy para sa closing song. Ayan. So, tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lambay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, na kang malapitan, para pang ang taigig, sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang taigtig, sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana, na mahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Tunay na tapat kailan paman ang ating Panginoon. Ayon, tapat sa atin ng Panginoon. Yun, at maraming salamat, Sister Baby Joy, sa napakagandang awit para sa ating Panginoon. Ayun, maraming salamat sa mga nakikinig sa ating YouTube channel at yan, paki-like, share at paki-subscribe na rin para palagi kayong updated sa mga ina-upload sa audio, video. Yun. Video audio pala. Yan, sorry po. And then, maraming salamat din sa mga dumalo at nawa ay patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon. At sana ay bigyan tayo ng kalakasan sa ating
at patuloy tayo bigyan ng kalakasan sa ating pananampalataya. Ayon, akin na pong tinatawagan ang pangwakas na panalangin. Wala pong iba, kundi si Pastor Jeric yan. Magandang gabi po ulit, Pastor. So, sa ngalan ni Pastor, ako na lang yung magpo-closing prayer. Amagan namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na nagkaroon kami ulit ng Bible study, Lord God. Nagkaroon kami ng devotion. Nagkaroon kami ng katuruan sa bawat isa. Naway sa aming paghiwi-hiwalay na ito, Lord God. At may magkaroon kami ng kapanatagan sa aming mga sarili, sa aming mga puso. Magkaroon kami ng kapayapaan sa aming pagtulog ngayong gabi, Lord God. Gabayan niyo po kami. Gabayan niyo pong bawat isa sa amin, Lord God. Ano man po ang minaranas namin problema ngayon, Lord God. Sa dulot ng pandemya, Lord God. Ay gabayan niyo po kami sa aming mga gawain, Lord God. Sa aming pagtulog, sa aming pagpapahinga, Lord God. Naway nagkaroon puli kami ng panibagong umaga, panibagong bukas, Lord God, na ito pagkakaloob niyo sa amin. Bless, Lord God, lahat ng bawat isa sa amin dito, Lord God. At ito po ang aming samot-alangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Brother Excel, sa pangwakas na panalangin sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat na mga nandito sa Trunk Live at sa ating YouTube channel at sa Messenger. Maraming salamat sa inyong lahat at sana hindi kayo magsawa sa pakikinig ng ating banal na salita. Ayan, maraming salamat and God bless us all. Salamat.